Hello po ulit mga kapatid. Good morning and happy Sabbath to all. Ako po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa inyong suporta sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. So regards po sa ating mga kaibigan at sa ating mga taga-suporta dyan sa ating Voice of Remnant Ministry, and I would like to extend our regards to our Seventh-day Adventist brethren na nakikinig, and also to our non-Adventist na mga kapatid na sumusuporta at nakikinig sa ating mga lessons at sa mga devotionals. So salamat po sa inyong lahat. So sa umagang ito, it is another blessing, especially that we are celebrating this Sabbath day, a new beginning, a new day sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. And so this morning, I want to share to you isang panibagong devotion bago tayo magsimula ng ating pagsamba at pananalangin sa ating Panginoong Diyos sa araw na ito. Ang ating devotional reading, mga kapatid, ito po ay, ang pamagat po ay our service should meet heaven's approval. Sabi dito, if you have not been faithful with what belongs to another, who will give you what is your own? No slave can serve two masters, for a slave will not either hate the one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Luke chapter 16 verses 12 and 13. There are many who profess to be Christians who are not united with Christ. Their daily life, their spirit, testifies that Christ is not formed within the hope of glory. They cannot depend upon, they cannot be trusted. They are not anxious to produce their service to the minimum of effort, and at the same time exact the highest of the wages. The name servant applies to every person, for we are all servants, and it will be well for us to see what mold we are taking on. Is it the mold of unfaithfulness or fidelity? Is it the disposition generally among servants to do as much as possible? Is it not rather the prevalent fashion to slide through the work as quickly, as easily as possible, and obtain the wages at as little cost to themselves as they can? The object is not to be as thorough as possible, but to get remuneration. Those who profess to be the servants of Christ should not forget the injunction of the Apostle Paul: servants, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of inheritance. For ye serve the Lord Christ. Those who enters the work of eye servants will find that their heart cannot bear the inspection of mortals or angels. The things essential for successful work is a knowledge of Christ, for this knowledge will give sound principle of right, and impart a noble and selfish spirit like that of our Savior, whom we profess to serve. Faithfulness, economy, caretaking, thoroughness should characterize all our work, wherever we may be, whether in the kitchen, in the workshop, in the office of publication, in the sanitarium, in the college, or wherever we are stationed, in the vineyard of the Lord. He that is faithful in which is least is faithful also in much. He that is unjust in the least is unjust also in much.
The Review and Herald, September 22, 1891. Okay, so sa ating lesson po mga kapatid, it is very clear no, na yung ating serbisyo, our service should meet heaven's approval. Kasi marami po tayong ginagawang mga serbisyo, no, mga serbisyo sa ating mga kapwa-tao. But ang sabi dito sa banal na kasulatan, that we have to choose a master. Sino yung ating master? No, sa mundong ito, meron po tayong dalawang master. Yan po ay yung Panginoon at yung isa naman ay yung wealth or kayamanan, pera. So hindi po natin sila pwedeng pagsilbihan ng sabay. Kasi yung banal na kasulatan, yung Bible na po mismo yung nagsabi niyan sa Luke 16 verse 12 and 13. So hindi ako yung nagsabi niyan, yung banal na kasulatan. At makikita din naman natin na yung mga mayayaman kuminsan, no, medyo bihira na lang yung nagbibigay ng dedication ng kanilang mga sarili sa ating Panginoong Diyos. Ako po ay may kilalang tao, no, na dati po siyang mananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Pero dahil nga, sabi niya, bawat minuto at bawat oras, pag nagsirado ang kanyang kumpanya, no, milyon yung mawawala sa kanya. So ano yung inuuna niya mga kapatid? Yung pera. So yan po yung mangyayari sa atin, no, kapag inuna natin yung pera. Although, of course, mabibigyan tayo ng mga biyaya, but in the end, mga kapatid, mas mahalaga po yung ating paninilbihan sa ating Panginoong Diyos. Maraming mga Kristiyano na nagsasabi na they are Christian in spirit, in flesh, no, sa katawang tao, but spiritually hindi po sila Kristiyano. Kasi pag sinabi natin Kristiyano, tayo po ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. So ano po yung kalooban ng ating Panginoong Kristo? Siyempre po magpakumbaba at higit sa lahat, bumaba po siya dito sa lupa upang ipakilala na may nag-iisang tunay na Diyos, which is the Father. No? Pero si Panginoong Hesukristo mismo, siya po ay Diyos at sinasabi po dyan sa talata sa ating Bible na iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos at siya ay nagkatawang tao dito sa lupa para kanyang maranasan yung hirap na ating nararanasan. Nang sa ganon, mabigyan po tayo ng halimbawa ng isang mabuting tao. Kaya kung tayo po ay Kristiyano, no, tayo po ay dapat mayroong ugali na kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. No, kaya yung sabi dito, yung ating serbisyo sa ating kapwa-tao ay dapat makita, no, yung buhay ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Kasi kung yung iniisip lang po natin yung ating sarili at hindi po natin iniisip yung ating kapwa o ibang tao, then wala po yung ating pagka-Kristiyano, no? Hindi po Kristiyano yung tawag diyan, kasi yung Kristiyanong tao, makikita po yung pagkatao mismo ng ating Panginoong Hesukristo. No, kasi naranasan, tao po si Panginoong Hesukristo nang bumaba siya sa lupa. Hindi po siya Diyos, no? Although siya po ay Diyos, no, sa langit, but nang bumaba po siya dito sa lupa at nagkatawang tao, naranasan niyo pa yung hirap. Kaya wala po tayong excuse, no? Hindi po natin masasabi na hindi na ito naranasan, hindi ito alam ng Diyos kasi hindi niya naranasan. No. Yung Panginoong Hesukristo po, naranasan niya yung ating naranasan. Kaya yung ating serbisyo, no, sa ating kapwa, dapat makikita yung pagpakumbaba, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa nang siya ay nabuhay. No? At tandaan po natin, mahirap man tayo o mayaman, tayo po ay servant. No, anong ibig sabihin ng servant? Naninilbihan. Sino po yung sinisilbihan natin? No, dalawang bagay, di ba? Or dalawang magkakaibang bagay or tao. Ito po ay ang pera
at yung isa naman ay ang Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo natin. So saan po kaya tayo ngayon, no? Dalawa lang yung pagpipilian natin. So hindi po tayo makakapili ng dalawa, hindi po natin pwedeng pagsabayin yung dalawang bagay na yan, yung manilbihan sa pera at manilbihan sa ating Panginoong Jesucristo, kasi ang Bible po yung nagsabi at hindi ako na we cannot serve two master. No, hindi po pwede na mag-serve tayo sa dalawang master kasi meron po tayong papaboran, no? It's either God or yung pera. So I hope that we learned something from our devotional this morning, no, habang po tayo ay nanilbihan sa ating Panginoong Diyos, no? So God bless po sa ating lahat, mga kapatid.